Big man, rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Okay, good evening sa inyo lahat. Good day mga ka-airsoft. Hello po. Good evening po sa lahat. Good day mga ka-bigman. Okay mga ka-airsoft, no? Since parami ng parami ang nag-airsoft, parami ng parami ang nagra-rifle, parami ng parami ang nagkakaroon ng problema. So, ngayon, mas maganda, masimulan natin to. Ma-guide ko naman kayo dito sa iba't ibang types of battery. Kung paano siya alagaan, kung paano yung tamang paggamit sa kanya, at saka kung paano yung tamang pag-disposal sa kanya, at saka ano yung nababagay, no? Nababagay na battery sa bawat unit na gagamitin ninyo, okay? Makikita nyo rito, iba't ibang klase, grabe, di ba? Big man, ano to? Okay, ito mga ka-airsoft, normally tinatawag nila na bar type, no? Ang bar type, normally, meron na siyang mataas na amperahe. Para saan ba yung mataas na amperahe? Mataas na amperahe, ginagamit normally sa mga rifle na meron ng matitinding spring. Okay? Bakit? Bakit kailangan ng matinding spring? Look, bakit kailangan ng battery ng mataas na amperahe kung matindi na yung spring? Kasi pag matindi na yung spring, kailangan ng matinding motor para pigain yung mismong spring, okay? Ngayon, gumagamit ng mataas ng milliampere ang isang battery na merong mataas na motor at saka mataas na spring. Ngayon, pwede ba yung mga ordinary, yung mga na mga battery pang stock lang, pang mga stock spring lang, pwede bang gamitin? Magwo-work ba, big man? Actually, mga airsoft, magwo-work siya pero hindi siya tatagal, okay? Diyan kayo makaka-experience ng bakit minsan umiinit yung wire, bakit minsan umiinit yung battery pag hindi compatible yung ginagamit yung battery doon sa motor at saka sa spring na nakakabit doon sa unit nyo. Okay? Kaya importanteng malalaman nyo, marami tayong iba't ibang klase kasing battery. Kaya napakahalaga mga airsoft na malalaman ninyo yung iba't ibang dapat gamitin ninyo. Okay? Yan. Makikita nyo ha. Okay, so simulan natin. Sana nandyan na ang lahat. Sana nanonood na ang lahat. Simulan natin ang ating vlog. Pero hindi ko lang alam bakit parang malag. Check mo nga kung malinaw ang video natin. Mga airsoft, pa-comment po kung malinaw po yung audio natin, no? Kasi parang dito sa monitor ko, hindi ko alam kung ano ang problema, pero malabo dito sa monitor ko, no? Yan. Pa-comment po kung okay na ang ating okay, baka dito lang sa ayan, tingnan mo. Dito, tingnan mo, ang labo. 'Di ba? Off mo nga yung wifi nitong isa. Naka-off? 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 Okay, magbawas ka ng nakakonect sa packet. Bakit? Yung Infinix kunin mo, baka nakakonect, no? Magbawas ka. Oo, magbawas ka lang, kumbaga sa iba sila kumonek muna. Okay? Ayan, sisimulan natin, no? Ilan sa inyo, meron ba rito mga ka-airsoft na gumagamit ng bar type? Ito, bar type to kung tawagin. Kung makikita ninyo, meron siyang 2,200 milliampere. Okay? Ayan. Meron din ba sa inyo gumagamit ng mini bar type? Ito yung mini bar type, no? Normally, itong mini bar type na to is depende pa rin sa hinahanap mong milliampere, no? Nakadepende. Ayan, kung mapapansin nyo, yan yung pinagkaiba niya. Okay, no? Ayan. Ayan. Okay. Pero, kahit ano pa mang size nito mga airsoft, lahat ng mga battery na to is below 12 volts, no? Maliban na lang kung nagre-require yung airsoft nyo ng mataas na voltahe, pero normally ang mga motor natin is
capable only of 14 volts and below. Check natin to, no? Check natin yung tester kung ilan. Okay, block dancers. Okay, yan. Makikita nyo mga ka-airsoft, oh. Yan ang voltahe niya. 11.77 volts, no? Ayan. Ayan na, ayan. Okay? So, kahit gaano kalaki, tignan nyo ha, 11.77 volts. Okay? Then, ito, makikita nyo. Ayan. 12.42 volts. So, di ba? Kung tutuusin, di ba? Ang laki nito. Pero, mas mataas pa yung voltahe nito. It is because yung voltahe nila fixed sa 12 volts, no? 12 volts or 12 point something, pero ang lamang nitong isa is the milliampere, okay? Kailan tayo gagamit nito? Mamaya ipapaliwanag natin yan, okay? Tapos ito, kung mapapansin nyo rin, iba-iba yung types of plug nila, okay? Yan na. This is the, how do you call this? The big Tamiya plug. Ito, mini Tamiya plug. Ito, kung tawagin, DINS plug or T-plug as well as this. Okay? Yan. Magkakaiba yan, depende sa paggagamitan mo. Normally, pag mga unit na upgraded, dapat naka-upgrade na rin to. Okay? Ina-upgrade din to. T-plug ang tawag dito. T-plug or DINS plug, whatever they call it, no? This is the Tamiya plug. Yung color light green na ganito. Yan, no? Yan, okay? Ngayon, ayan, yan ang magkakaano. This is the T-plug pa rin, no? Okay. Tapos, meron tayong mga special types of battery rito ng mga branded, which is what do we call the Turnigy, Nanotech Turnigy, mga branded types of battery ito. Ayan, makikita nyo, 3 piraso siya, di ba? Yan, 3 piraso yan. Kung tawagin to is chiclet type, di ba? Chiclet type. Yan, 3 piraso na ganyan. Meron pa rin isa na ganito. 3 piraso rin. Chiclet type pa rin to, okay? Pero, mataas yung milliampere niya. Mapapansin niyo 2.0 versus 1.4. O, yan, di ba? Yan, okay? Yan. Magandang malalaman ninyo yung iba't ibang klase ng battery, okay? This is a stick type, okay? Stick type. Yan. Yan yung stick type. Ito, kung tawagin itong mas maliit na to is, mas maliit siya na bahagya, the baby Tootsie. Okay, no? Ayan. Ay, sorry. Linawin natin, ha. This is the stick type. Itong tatlo na to, ang tawag dito is stick type. Okay? This is the Tootsie. Kumbaga, mas maliit siya doon sa stick type. Okay? And then, this is what do we call the baby Tootsie. Yan. Okay. Baby Tootsie. Kakaiba, no? Baby Tootsie. Okay. Tapos, ito, this is a special type of battery, 1.2 milliampere, pero mababa lang ang voltahe nito. Okay? Ito pwede ito sa mga gel blaster, ito pwede ito sa mga unit na hindi naman nagre-require ng mataas na voltahe, ito pwede ito rin, no? Pero pwede rin ito sa airsoft, mga ka-airsoft, no? Tingnan natin kung ilan lang ang voltahe niya. Okay, ayan, kung mapapansin niyo ang voltahe niya is nasa 7.70 volts lang. Okay? Ito ginagamit to ng mga gel blaster or mga airsoft na mga naka-MOSFET na nagre-require lang ng mababang klase ng voltahe. Okay? Unang-una, ito ang tanong diyan. Okay, unang-una, Big Man. Paano ba yung tamang pag-aalaga sa battery? Okay, yan. Tanong yan, ha. Paano raw ba yung tamang pag-aalaga sa battery? Number 1, lagi kong pinapaliwanag sa inyo, itong mga battery na to is hindi sila pwedeng, number 1, meron kaya makakasagot? Pwede kaya akong mamigay ng papremyo? Kaya lang, this is a no face reveal vlog, sayang, no? Pero, ayun na. Let's see, no? Okay. Paano yung tamang pag-aalaga dito sa mga battery na ginagamit natin? Okay? Number 1, ang battery natin, hindi siya pwedeng ma-drain. Okay? Hindi siya pwedeng masaid. Okay? Hindi siya pwedeng masaid. Ngayon, lalaliman pa natin ng bahagya. Okay? Lalaliman pa natin ng bahagya.
Itong isang upgraded na li-poly battery, meron niyang 3 cells. Ayan, no? Hindi ko lang alam kung visible, pero 1, 2, then 3. Meron 3 cells yan. Parang ganito yan. Ganito. Parang ganito na pinagsama-sama. Ito, bawat ito, isang cells. Isang cells, isang cells. Ngayon, 3 magkakadikit yan. Ganito yan. Yan, naka-compact. 3 magkakadikit. Okay? Ngayon, bawat isang cells niyan, merong corresponding bolts na, kung di ako nagkakamali, is 4.2. O yan. 4.2 yung maximum volts na pwedeng ikarga mo dito sa each cells na to. Tatlo yan. 4.2, 4.2, 4.2. Ibig sabihin, 4.2 times 3 equals to 12.6. Yan, 12.6 ha. Ibig sabihin, meron kang maximum volts na 12.6 sa isang full charge ng li-poly. Okay? Meron kang maximum na 12.6 volts dahil 4.2, 4.2, 4.2. Okay? Big man, pwede bang sumobra yung charge ng bawat cells na 4.2? Pwede ba siya maging 4.4? 4.3? 4.5? Pwede ba yon? Yes, pwede mangyari yon. Pero, masama para sa battery yon. Okay? Hindi pwede na magkaroon siya ng mas mataas sa 4.2 volts dahil masama para sa kanya. Pero, posibleng mangyari yon. Okay? Bakit posibleng mangyari? Mangyayari yon kung ang ginagamit mong charger is hindi smart charger or hindi intelligent charger. Yan, no? Kaya dito sa Big Man, ang ginagamit natin na charger is yung mga tulad nito. Kung makikita nyo to, ayan na, kung makikita nyo to, li-poly balance charger. Okay? Kasi ganito yan. Dapat balanse ang bawat charging ng bawat cells. Ibig sabihin, ito dapat 4.2, ito dapat 4.2, ito dapat 4.2 para ma-achieve mo yung 12.6 na volts. Yan, okay, no? Ngayon, sa pangyayari na ito, halimbawa ito ha, ito halimbawa ang charge niya is 4.5. Okay? Yung second cells niya is 4.5 din. Okay? Nakita ko sa inyo ha. 4.5 plus 4.5 equals to 9. Meron ka na kagad 9, di ba? Ngayon, ibig sabihin, sumobra yung charging ng cell number 1 and cell number 2. So, ang matitira sa cell number 3 is, ilan na lang? Less 12.6 is 3.6 na lang. Okay? Kaya, doon na mangyayari yung pagkasira ng battery. Pag itong tatlo na to, hindi nagbalanse yung charging niya, 4.5, 4.5, tapos naging 3.6 to, doon na magsisimulang lumobo yung battery nyo. Doon na magsisimulang masira. Kaya, napaka-importante na ang charger ninyo is yung magandang klase. Ibig sabihin, yung mga balance charger. Okay? Pag hindi balance charger, pag hindi magandang klase ang charger mo, patay na, mga ka-airsoft. Diyan na magsisimula yung pagkasira ng unit nyo. Okay, kuha tayo na naka-unpack na balance charger. Ito, katulad nito. Isa sa magandang brand ng balance charger itong Sky RC. Isa sa trusted brand to, isa sa mga branded na battery na talagang maaasahan ninyo. Okay? Yan. Mamaya, papakita ko yan ha. Okay. Ngayon, yung battery, hindi pwede ma-overcharge, di ba? Hindi rin siya pwedeng ma-drain. Okay? It sells 11, ilan ba yun? 11.6 ba yun? Okay, 11.6 divide 3. Okay. 3.8, hindi. 3.2. Sorry. 3.2 times 3
Yun, 9.6. Okay, ayan ha. Okay, ayan na. Ngayon, hindi siya pwede ma-overcharge, di ba? Sa paraan ng paggamit ng matinong charger, hindi siya ma-overcharge. Okay? Sige. Doon naman tayo sa discharge, sa drain, no? Lagi sa vlog ko, ipinapaliwanag ko sa inyo, ipinapakita ko sa inyo, ipinapaunawa ko sa inyo na bawat battery ay hindi pwedeng madrain, masaid. Totoo yun, mga airsoft, no? Each cells has a maximum, di ba? Kanina sabi ko, meron siyang maximum na 4.2. Ngayon, each cells has also a minimum charging. Okay? Each cells dapat nagpo-possess ng 3.2 volts. Yun yung minimum. Below the 3.2 volts, masisira ang battery ninyo. Below the 3.2 volts, mawawasak ang battery ninyo, lolobo, masisira, bababa ang lifespan. Okay? Kasi bakit? Bawat cells na to is mayroon siyang memory na e-erase yung memory niya sa tuwing nade-drain or now overcharge yung mismong battery. Okay? Kaya it is important na ma-monitor mo yung unit mo ng paggamit para yung battery mo is tansyado mo. Okay. Mga airsoft, we all know na ang mga rifle natin is battery operated. Okay? We all also know na ang mga rifle natin is wala namang voltmeter na naka-attach at saka temperature meter. Kaya kailangan sa paggamit ng rifle is tansyado mo. Tansyado mo at saka aware ka doon sa rifle mo. Binabantayan mo rin naman. Halimbawa, naramdaman mo sobrang init na ng battery or sobrang init na ng motor. Medyo baka ma-consider mo na magpahinga muna. Pero, sabi ko nga sa inyo, yung too much heat ng motor and wirings is not normal for a rifle. Okay? Ngayon, kung bakit hindi normal, itatalakay natin yon sa mga susunod na vlog natin. Okay? Ngayon, hindi siya pwede ma-overcharge, hindi rin siya pwedeng ma-drain, at lalong-lalo na hindi siya pwedeng mag-init. Sa pagkat nagiinit siya, kung nagiinit siya, bumababa yung lifespan ng battery. Normally, ang mga battery merong lifespan na 2 years. Okay? Pero, within that lifespan, kung hindi mo siya maaalagaan, mas mapapaaga yung pagkasira ng battery. Okay? Ngayon, ang pinakalas, sabi ko, hindi siya pwede mag-init. Bakit siya nag-iinit? Dalawang bagay kung bakit mag-iinit yung battery natin. Okay? Number 1, overcharging. Masyadong matagal mo siyang itina-charge, masyadong nai-stress, no, yung mga cells ng bawat battery natin. Overcharging. Number 2, yung sinabi ko kanina, hindi compatible yung upgrade na ginawa sa unit nyo doon sa battery na ginagamit ninyo. For example, halimbawa gumagamit tayo ng spring na let's say SP140 or SP150. Okay? Yan yung pengi ako. Ayun, yung blue at saka yung red, yung spring sa taas. Gamitin mo yung silya na kahoy. Kuha tayo ng spring, ha? Okay na. Sige. Okay na yan. Yan. Blue, tsaka penya kong isang yung susunod sa kanya. Hindi, kunin mo na isang tray. Yan, isang buo na yan. Kunin mo. Yan. Very good. Oh. Mamaya, ibabalik mo rin to, ha? Ayan. Okay mga ka-airsoft po, isang mabilisan lang to. Meron tayong tinatawag na SP150.
Meron din tayong tinatawag na SP140. Meron din tayong tinatawag na SP130. At meron din tayong SP120. Okay? Ayan. Palakas ng palakas ang rifle nyo. Different stage dyan sa mga spring na yan. Okay? Ngayon, habang tumataas ang spring, nagre-require din ang rifle nyo ng mataas na kalidad or mataas na milliampere ng battery. Okay? Ayan, nagigets nyo ha? Ayan, iba't ibang klaseng spring yan mga ka-airsoft ha. Pakita ko sa inyo. Ayan, itong SP150. Isa sa pinakamatigas na spring. Ayan. Ayan no? Tigas niyan mga ka-airsoft no? Ayan no? Ayan. Ayan. Ngayon, ganito. Halimbawa, ang gamit mong spring na nakalagay sa iyo, set aside muna natin to, is the SP120. Halimbawa. Tapos, ang ginagamit mong battery is yung Baby Tutsi na, ilan to? Actually, mataas tong Baby Tutsi na to. Ito na lang. Halimbawa, ang ginagamit mo is yung Tutsi na 1,200 milliampere. Match yan. Diba? Match yan. Ibig sabihin, hindi mahihirapan yung battery mo na pigain, sorry. Hindi mahihirapan yung motor mo na pigain yung spring mo dahil match yung battery na ginagamit mo. Okay? Halimbawa, nagpalit ka ng SP130. Dati ka naka 120, nagpalit ka ng mas malakas, 130. Pwede pa rin ba to? Yes, pwede pa. Pero makakaramdam siya ng kaunting pag-init ng mga wiring pag gamit mo to. Kasi bakit? Kasi medyo nahihirapan na yung motor mo dahil hindi ma-supply ng battery mo yung tamang voltahe, yung tamang power. Kaya sa SP130, oo, gagana pa. Pero medyo mag-iinit na to. Okay? Okay. Jump tayo ngayon. Halimbawa, hindi ka nag-130, nag-140 ka. Okay? Pwede pa ba yung battery mo? Yes, pwede pa. Gagana pa naman yung unit mo. Pero isa lang ang sigurado, mag-iinit na yung wiring mo. Okay? Mag-iinit na siya kasi under power na. Ibig sabihin, hindi na makuha ng motor mo yung tamang voltahe na para doon sa kanya. Ang mag-iinit sa'yo is yung wiring mo, yung wire harness papunta sa unit mo, at saka yung mismong motor. Okay? Yan. Halimbawa, hindi ka naghanap ng advice ng mahusay na gunsmith. Nagtanong ka lang sa tropa mo. Sa tropa mong hindi naman talaga nakakaintindi bagkus nagmamagaling lang. Di ba? Nagmamagaling lang. Halimbawa, ito ang spring na nilagay mo sa rifle mo, which is yung isa sa pinakamalalakas, the SP150. Halimbawa, itong nilagay mo. Gagana pa ba rito? Yes, pero napaka-delikado na. Bakit? Kasi said na, baka mga ilang putok lang, mahihirapan na talaga siya. Ngayon, big man, kung yung 1,200 milliampere mahihirapan, how about yung 1,400 milliampere? Yes, mahihirapan pa rin kasi nagre-require to ng mas mataas na milliampere ng battery. Okay? Ngayon, meron tayo rito, katulad nito, 1,650 at 11.1 30C discharge rate. Ito, big man, pwede ba? Yes, pwede to. Kakayanin niya. Pero, syempre, tulad nga ng sabi ko, merong minimal na pag-iinit sa wire na mangyayari. Okay? Ngayon, this is a 1,800 milliampere. Wala nga lang label. Okay? Wala lang label na alis. But this is a 1,800 milliampere. Big man, match ba yan? Yes, match yan. Okay? Ngayon, this is a 2.2, ibig sabihin 2,200 milliampere. Big man, match ba to? Yes, match na match yan. Okay na okay yan. Compatible
fully compatible. Okay? O, yan. Ngayon, ito na. Big man, kung ang spring ko ay SP120, pwede ba akong gumamit ng 2.2? Yan. Magiging compatible ba sila? Gagana ba? Yes, gagana. Pero, hindi advisable. Bakit? Kasi, magkakaroon ng power immunity. Ibig sabihin, yung rifle mo, pag ito lang ang spring na nakalagay at ito ang ginamit mong battery, masasanay yung buong sistema ng rifle mo sa ganito kalakas na milliampere. Look, patingin nga. Ito. Ay, okay. Okay, ba't dito sa wala tuloy akong ma-shoutout. Walang nakalagay sa akin eh. Oh. Okay, no? Yun, no? Pwede gagana, yes gagana, pero magkakaroon ng power immunity. Ibig sabihin, tataas yung dosage ng rifle mo. Okay? Ibig sabihin, gagana siya, pero masasanay siya sa 2.2. Okay? Ngayon, since nasanay siya sa 2.2, sa 120, pag nagkapalit ka ng 140 or 130 or 150 SP, ang tendency is hindi na siya gagana. Bakit? Kasi nasanay siya na underpower. Pinapagana niya yung 120. Nasanay siya na ganun lang ang ipapower niya. Okay? Magkakaroon ng power immunity. Ngayon, pag nagpalit ka ng SP150, magre-require na yung unit mo ng mas mataas na battery na naman. Sad to say, ito lang ang isa sa pinakamalakas na battery na amperahe na pwede sa rifle natin. The 2.2. Just imagine, itong ang battery na to, wala ka nang paglalagyan sa rifle mo, di ba? Pag ganito ang battery mo, actually, ang battery mo is nasa labas na, naka-strap na lang. Okay? Kaya sa totoo lang ako, I am not a fan of this type of battery. Kung makikita nyo, never kaming gumagamit nito dito sa Big Man. As much as possible, hindi ako nagpa-power immunity doon sa mga unit. Pinakamataas na ginagamit ko sa mga unit is the 1,800 milliampere. Yan, katulad nito, meron tayong 1.4, meron tayong 1.6. Yan ang mga ginagamit ko sa rifle natin para masigurado natin na kakasya sa buttstock niya. Okay? Ngayon, papakita ko sa inyo. For example, this is the buttstock. Ayan, no? Okay? Wala ka nang paglalagyan ng ganitong battery dito. Pag ganito ang klase ng battery mo na power immunity na, dito mo ilalagay yan. Dito. I-strap mo. Medyo hindi ko type, medyo hassle pag dyan na lang nakalagay. Dyan or dito, or dito. O, di ba? Pangit. Mas maganda pa rin talaga yung mga stick type dahil maipapasok natin sila dito sa ating butt tube. Maitatago natin sila. Ngayon, pag yung battery mo is nakatago dyan sa loob, mas safe yung battery mo against different weather, different temperature. Okay? Kaya ako, we are not a fan of this kind of battery. As much as possible, yung mga upgrade namin is yung mga mag-fit pa rin yung ganitong klaseng battery, no? Although meron pa rin namang 2,000 milliampere, 2.0 no na battery na hindi pa bar type. Pero I think sa mga 2.2 parang nagsisimula yan sa bar type na no? Dali, para just to prove it to you, balik ko lang to, no? Na meron pang battery na 2.0. Pakita natin. Ayun, ito. Pwede ka pa rin gumamit ng chiclet type. Ayan, 2.0. Di ba? Ayan, 2.0. 4.2, 4.2, equivalent pa rin to ilan? 12.6. Ngayon, tignan natin kung ilan lang bang charging nito. Kasi naka-stock to hindi siya regular na ichina-charge. Ayan, makikita nyo, okay pa rin, nasa safe pa rin. 11.34. Okay? So, nasa safe pa rin ang charging niya
ay ang charge niya, ibig sabihin, naka-store charging lang siya. Kumbaga, naka-stored, no? Hindi siya ginagamit, hindi siya bumababa, hindi siya bumabagsak kasi naka-fix yung charging niya. Okay? Yan. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Ayan, no? 2.0 yan, no? So, ito kakasya pa to rin sa bat stock natin. Okay? Yan. Ngayon, mapapansin nyo, ayan, may iba't ibang klase, oh. May 2.0, okay? Merong 1.4 na chiclet type. Oh. Diba? Ayan. At meron pa tong isa, alam ko sandali. Ayun, meron pa. Ayun, meron pa na, ayan, 1.2 milliampere na 7 point something. Bali ito, parang dalawang cells lang to. Ayan, ayan, ayan. Dalawang cells, ayan, 1 and 2. 4.2 plus 4.2 equivalent to, 8.4. Tama ba ako? Tama, 8.4, no? Sa ngayon, tignan natin ilan ba ang charge dito. 8.4. So, okay, pasok dyan. Okay, 7.70. Okay, ang pinaka-safe is 3.2 times 2, 6.4. Pag ito bumaba to ng 6.4, ayan, pag yan bumaba yan ng 6.4, pwede nang masira itong battery natin na to. Okay, kaya yung 7.70, malayo pa yan sa pagkasira. Okay? Yan, okay, no? Ngayon, Big Man, sabi mo, nasisira yung battery. Ano yung indikasyon na nasisira na or pasira na yung battery? Number one indication is tulad nito. Yan, kung makikita nyo siya, ayan ha. Maliwanag bang nakikita sa camera? Makikita nyo siya mga ka-airsoft, no? Bloated na siya. Lumolobo siya. Para siyang may hangin sa loob. No? Ayan, may hangin siya sa loob. Bloated na, lumolobo siya. Ayan. Yan yung indikasyon na yung battery nyo is pasira na. Okay? Ngayon, bloated, may hangin sa loob. Pwede ba natin pasingawin yan, Big Man? Huwag na huwag ninyong i-attempt yun. Okay? Pag in-attempt ninyong pasingawin yan, sasabog yan sa mukha nyo. Sasabog yan sa harapan nyo. Okay? Hindi nyo pwedeng tusukin yan kasi bloated, di ba? Nakalobo. Hindi nyo siya pwedeng tusukin para sumingaw yung lamang hangin. Hindi pwede. Sasabog yan right on the spot. Okay? Kaya napakadelikado ng battery na LiPoly pag nakita nyong nakalobo na. Ito kasi near disposal na to, no? Ito dapat sa battery natin meron tayong proper way of disposal, ha? Hindi pwedeng ilalagay ninyo sa basurahan, hindi pwedeng ilalagay ninyo sa plastic ng basura, hindi pwede. Bakit? Kasi toxic to, yung loob nito. Okay? Ito, pag ito naglangis, pag ito kumatas, pag ito sumabog, pag ito nasira, cancerous yung laman nito. Okay? Kaya, pag ganyan ang battery nyo, dapat itatapon nyo na. Okay? Pag ito naglangis, kumatas at napunta sa mga lupa, magiging magiging yung lupa natin is magiging how do you call this? May tawag doon may correct term doon Basta saka ako nasasabihin sa inyo, no? Pag ito kumatas to, hinayaan niyo nung sumayad sa mga lupa, may infect, no, yung lupa natin. Mako-contaminate, ayun. Pucha, ang tagal kong inisip yon. Yung lupa natin mako-contaminate. Maaring hindi natubuan ng mga pananim, maaring pag dumikit yung katas niya sa mga ugat ng mga puno, ng halaman, mamamatay. Okay? Kaya may proper way of disposal ang battery. Hindi basta kung saan-saan lang tinatapon. Okay? Ayan. Ngayon, isa pa sa indikasyon na yung battery mo is pasira na. Katulad nito, mga ka-airsoft, bago lang to. Ayan, bago lang, ayan pero meron na siyang lobo. Bago yan hindi pa nagagamit yan, meron pa lobo. Bakit nangyari yan, Big Man? Kasi itong battery na to is napabayaan. Hindi siya na-i-charge. No? Kaya ang nangyari,
ganyan ang nangyari, no? Yan, lumobo siya. Napabayaan po to, hindi po ito na i-charge ng mahusay, no? Kumbaga, pagdating ng stock, napabayaan, yan. Ayan ang nangyari, lumobo. Pero mapapansin nyo to, walang kalobo-lobo. Okay. Ito, wala rin kalobo-lobo. Hindi siya bloated. Ito, wala siyang kalobo-lobo. Walang hangin. Ito, wala rin kalobo-lobo. Ito, wala rin. O yan, no? Kasi, properly maintain niya mga battery na yan. Compared to these two, medyo napabayaan sila. Okay? Ayan. Ganyan yan. Kaya, yung mga battery natin, kung magkakaroon tayo ng proper way of taking care of them, hindi tayo magkakaroon ng problema. Pero, yung mga battery natin, kung hindi natin siya ma-charge or ma-maintain ng tama, magkakaproblema tayo. Hindi po mura ang isang battery, no? Medyo pricey nga ang mga battery natin, ang mga battery na ginagamit natin sa airsoft. Kaya, learn how to manage your battery. Kasi, pag hindi mo na i-manage yung tama yung battery mo, ang mangyayari is, sasakit ang iyong ulo. Pag sumakit ang iyong ulo, syempre, mamromroblema ka. Okay? So, may mga tanong ba? Boss, sa susunod po, may biyahe kayo. Okay, Sir Leo David, okay po, ganito po. Pag po may biyahe ako, nag-a-announce po ako. Hindi ko po kayo maaalala sa next na biyahe ko. Okay? Pasensya na po, pero hindi po laging nasa isip ko po kayo. Marami po tayong inaasikaso. Ang airsoft po ay isa lang po sa mga business ko. Pagpasensyahan nyo na po, kung pag may biyahe ako, hindi ko po kayo maaalala. Kaya po ako nag-a-announce is dahil kayo po ang magre-remind sa akin regarding na kung dadaanan ko po kayo. Pasensya na po, bossing, hindi ko po kayo maaalala. Okay po? Yan. Pinakamainam ka siguro niyan, Sir Leo David, ganito. Magpa-booking ka na lang po, no? Magpa-booking ka po para po nandun na po kayo sa book list. Okay? Para sa susunod na biyahe, mapupuntahan po kayo. Kasi po, pagpasensyaan mo na boss hindi ko talaga maaalala yung mga ka-airsoft, no? Okay, actually meron akong naka-pending na transaction sa'yo. Meron ako naka-pending na transaction sa'yo. Kung ang bibilin mo, sir, is bala, siguro mas mabilis, sir, pag ipapaship na lang po natin. Ipaship na lang po natin para po right away nasa iyo na po. Ngayon, kung i-go mo na po yung napag-usapan natin na unit, na pistol, mas maganda. Siguro, I'll find a way na mapuntahan ka. Pero kung bala lang po muna ang kukunin ninyo, ipaship na lang po natin para hindi na po ako magto-toll fee, hindi na po ako magpo-fuel. Doon na lang tayo sa shipping fee, sir. Para po iwas. Kasi, sir, magkano na rin po ang toll fee ngayon sa NLEX Balikan? Hindi kasya yung 500. Magkano na rin po ang fuel ngayon sa NLEX Balikan? Ang ginagamit kong pan-deliver ngayon is yung Super Grandia namin na 3.2 ang makina. Ganun po kalaki. 3.2 ang makina. Hindi po kakasya yung 500 pesos balikan ng let's say Mabalacat, kumbaga two-way back and forth, hindi po kasya yung 500 pesos, kulang po siya Tapos yung toll fee po, uubos din po ako ng almost 600 pesos. Uubos po tayo ng 1,100 pesos. Tapos para po sa ilang pack lang po ng bala, matatalo po tayo sa biyahe, sir. Kaya mas maganda po kung bala lang po ang kukunin nyo, i-go na po natin sa shipping. Pero kung kukuha na po kayo ng unit nyo, base dun sa napag-usapan natin na trade-in, sige po, ibubook po namin kayo. Just let us know kung po ano po ang plano nyo para po maliwanag po. Okay po? Yan. Okay, sir, good evening, sir, boss, idol, sabi ni Reynaldo Okang. Okay, no? Tapos, okay, dapat nakabalot po sa isang papel and plastic
Zipper type kahon bago tapon sa basurahan. Pwede siguro. Pwede siguro, no? Kaya lang ganito kasi, ganito one reason kung bakit ayaw ko rin itong itapon sa basurahan is ganito. Yung mga basurahan natin is itinatambak. Yung mga basura sa atin, di ba? Hinahakot ng basurero. Kung ito itatapon natin sa basurahan, nakabalot sa labas ng bahay, tapos meron tayong garbage area ron, pwedeng kalkalin ng pusa, ng aso. Pag ito kinagat, sabog to. Sabog ang muka ng pusa, sabog ang muka ng aso. Okay? Ngayon, pag ito itinapon natin sa basurahan, nakaligtas siya dun sa garbage area natin, hinakot to ng truck, at idinump doon sa mga tambakan, okay? Dinump sa mga tambakan. Ang tendency rito is kakalkalin ng mga scavengers ba 'yon ng mga nangangalakal. Pag ito kinalkal ng mga nangangalakal at hindi nila alam kung ano to, ang gagawin nila rito, tutuklapin nila. Titignan nila kasi baka may aluminum sa loob, baka may tanso. Tutuklapin nila. Pag tuklap nila diyan, hihiwain nila, boom, sabog dun sa kanila. Kaya napakadelikado ng mga battery ng LiPoly, no? Ayaw naman natin na merong pusa na masabugan ng muka. Ayaw naman natin na merong aso na masabugan ng muka. Ayaw rin natin na merong nangangalakal ng basura na masabugan ng muka at ng kamay. Ang katumbas ng isang battery na 2.2 sa pagsabog ay yung plapla. Kung tawagin natin is yung plapla. Yung triangulo na medyo malaki, no? Yun ang katumbas nito. Kaya mga ka-airsoft, wag nating proper disposal dito, no? Ang pinaka proper disposal dito is dito kasi sa amin merong tinatawag na ram car, parang gumagawa sila ng mga Motolite, ng mga Outlast, ng mga Champion battery. Meron silang proper way of disposal doon. Regarding on how and what is the proper way of disposal of the battery, iaano ko sa inyo yan, i-discuss ko sa inyo yan sa mga darating na araw, no? Sisikapin natin na laging may ganito, may mga vlog tayo regarding guide. Big man, ilang taon lifespan ng battery ng airsoft? Normally, pag maayos ka mag-alaga, hindi siya na dead drain, hindi siya na di-discharge, hindi rin siya nag-iinit. 2 years tumatagal ang isang battery. Okay? Ito, mapapansin niyo to mga ka-airsoft, ito, 2 years na to. 2 years na to, ito. Ginagamit ito ni Lucas doon sa RC niya. Okay? Doon sa remote control niya. Okay? 2 years na to, still intact pa rin. Kasi marunong mag-maintain ng battery. Check natin yung voltahe niya, ha. Ayan. Ayan. Yan ang voltahe niya, 12.42. Okay? Biruin mo to, last 2 weeks niya pa to ginamit, pero yung voltahe is 12.42. Okay? Konti lang ang nabawas mula sa 12.6. 12.6 kasi 12.60 is yung maximum charge. 12.42. Kaya okay na okay pa, goods na goods pa, 'di ba? Yan. 2 years ang lifespan ng bawat battery mga ka-airsoft. Okay? Tapos tanong pa. Okay, hindi po ba mapapashipping yung unit ko? Nag-iipon lang po ng budget, boss. Sino ba to? Reynaldo Ocang. Hindi ko pa po mapapashipping yung unit ko. Ano ba yung unit mo? Meron ka bang unit sa amin? Sir Reynaldo Ocang, paano nga po? Meron ba kaming utang na unit sa'yo? Sir Reynaldo Ocang? Alam nga, anong unit ang kine-claim ni Sir Reynaldo Ocang? Meron ba tayong utang na unit dito? Tanong mga kay mama mo. Sir, may ask ko lang din. Kaya din po ba
Kaya din po kaya nag-iinit ang motor ng AED dahil sa 22 milliampere na battery? Ganito yan. Maraming dahilan kasi, di ba? Ha? Pa-repair. Anong pina-repair niya? At anong pina-repair niya tsaka nasan? Bakit wala sa akin? To, gusto kong sagutin to. Ganito, ito. Ask ko lang din, kaya din po kaya nagiinit ang motor ng AEG dahil sa 22 milliampere ng battery. Ganito, yung unit mo, kaya nagiinit because of the underpower and or overpower. Ano daw, pa-repair pa lang. Ipapa-repair pa lang niya, wala pa sa atin. Okay, no? Akala ko naman meron tayong utang na unit sa isang ka-airsoft, hindi pwede yun, no? Okay, kaya nagiinit yung unit mo because dalawang bagay, underpower or overpower. Okay? Sa pagkakataon na overpower, okay, ganito. Para masabing underpower, you are using a motor that is nahihirapan, gumagamit ka ng motor na hindi kayang pumiga nung nakakabit na spring. Okay? Ganito halimbawa, ang nakakabit na spring is si SP150. Tapos ang gamit mong motor is stock. Malamang sa malamang, hindi niya kayang pigain si SP150. Dapat gagamit ka ng malakas na torque na motor. Ano ba yung torque? Ibig sabihin, ang torque, the power to pull, the power to push. Kumbaga, may kakayanan siyang tumulak, may kakayanan siyang humatak. Yun. Yung power of torque. Kaya, kailangan mo ng torque motor. Kung ang nakalagay na motor sa iyo is stock motor at nagpalit ka nito, mag-iinit nga yung unit mo. Okay? Mag-iinit yung battery mo, mag-iinit yung motor mo, mag-iinit yung wirings mo. Okay? Ngayon, sa pagkakataon naman, na ganito lang ang spring na nakalagay sa iyo at naglagay ka nito, patay na. Yun yung tinatawag na power immunity. Masyadong malakas yung voltahe para i-power yung unit mo. Okay? Hindi mo mamamaximize yung lakas nito. Ang tendency, masusunog yung motor mo. Kasi overpower. Walang iniwan yan mga ka-airsoft, no? Yung makina ng Super Grandia, malakas. Yung makina ng Toyota Vios, sakto lang. Pag yung makina ng Super Grandia inilagay mo sa Vios, ano mangyayari? Hindi compatible. Pwedeng tumalsik yung body, pwedeng masira yung kaha ng mismong Vios. Pag yung makina ng Vios nilagay mo sa Grandia, gagapang lang ang Grandia. Okay? Gagapang lang siya kasi malaki ang body ng Grandia, mahihirapan yung makina paandarin yung Super Grandia. Okay? Yun. Sana nasagot ko ng maliwanag yung tanong ng ka-airsoft. Shout out Zamboanga City Pirates, Zamboanga Airsofters. Yahoo! Hello po, Juni Ong. Okay. Malinaw, Big Man. Aristotle Navarro, hello, no? Erlon Torres, hello po. Good PM, Big Man. Minsan, lumalabo, sir. Ay, pagpasensyahan nyo na. Kung lumalabo, wala akong magagawa talaga doon. Mukhang connection ang problema. Dexter, malinaw. Good PM, Idol Big Man. Watching from Puerto Princesa, Palawan. Hello, sir, no? Okay, thank you, boss. Nalinawan ako sa explanation mo. Jade Moore Trinidad Galaos. Sir Jade, baka pwede naman pa-share yung ating live video, no? Para kumalat tayo sa community. Okay. Ito na yung pinaka-importante sa lahat. Paano ba kayo mag-charge ng unit ninyo? Okay, no? Ito. Paano ka ba mag-charge ng unit mo? Ito yung charger. Isasaksak mo sa 220. Ito. Tignan nyo ganito ba? Ito mag-contribute kayo Ganito ba ang... Ayan.
Ganito ba kayo mag-charge? Yes or no? Siyempre, charger, dapat isaksak sa 220, di ba? Ganito ba? Okay? Then, ganito. Ito, isasaksak dito. Ganun ba kayo mag-charge? O sige, pasagot. Pasagot ha, pasagot. Pakisagot ako. Yung may mga rifle dyan, please participate ha. Ganito ba kayo mag-charge? Okay? Ito yung charger nyo. Okay ha? Hintayin natin mawala. Okay. Charger nyo. Okay, isasaksak natin sa 220. Tapos, sasaksak to. Yan. Ganyan ba kayo mag-charge? Yes or no? Pa-reply po. Pa-reply po, mga Airsoft, no? Ulit. Ganito ba kayo mag-charge? Charger. Sasaksak sa 220 volts. Then, isasaksak ang battery. Yon. Ganyan po ba kayo mag-charge? Pa-reply naman. Pa-reply naman po. Pa-reply, mga bossing, no? Pa-reply. Grabe, yung nanonood. Alan Villaris, paki-delete naman yan. Dahan-dahan lang. Hayaan mong ako yung mag-discuss, Alan Villaris. Huwag mo naman akong pangunahan, okay? Hayaan mong ako muna yung mag-discuss. Please lang, brother. Ako muna yung mag-discuss kasi ako yung nagbablog. Nagtatanong ako kung ganun ba yung the way ng pagcha-charge ng mga ka-airsoft, okay? Please. Sir, may shop po ba kayo sa Pampanga na pwedeng magpa-repair ng airsoft? Wala po kami shop sa Pampanga, pero nagsi-COD kami within Pampanga area. Kayang-kaya naming abutin yung Pampanga area, no? Makipag-ugnayan ka lang, bossing, para mapuntahan ka namin, no? Okay, repair ka pala. Sa pagkakataon na repair, wala po. Dalihin mo na lang po or ipa-ship mo sa amin, okay? Ang laking tulong ng ganitong question and answer regarding airsoft, nagkaroon ng knowledge sa mga baguhan. Oy, mga ito, malamang may mga rifle dito eh. Okay, no? So, ito yung charger. Okay? Ito yung charger. Ito isasaksak natin sa 220. Then ito, isasaksak natin dito. Okay? Ang tanong ko, ganyan ba kayo mag-charge ng battery? Ayan. Okay, sige, walang sumasagot. Ganito. Ganyan ba kayo mag-charge? Kung ganyan kayo nag-charge ng battery, yung battery ninyo masisira ng maaga. Okay? Ang pinaka-proper way ng pag-charge, for example, ito yung charger ninyo. Isasaksak nyo muna to. Nag-resume? Okay. Ito, isasaksak nyo muna to. Yan mo yung extension. Okay? Isasaksak nyo bago nyo isaksak ito sa 220. Okay? Ayan, yan yung pinaka-proper way. Wag ninyong gagawin na ito yung charger nyo, isasaksak nyo sa 220, saka nyo palang isasaksak to. Wag nyong gagawin yun. Kasi, bakit? Ipapaliwanag natin. Okay ulit, ang pinaka-proper way, kung ito yung charger nyo, isaksak nyo muna to, bago nyo siya bibigyan ng 220 volts. Charging. Okay? Bakit? Anong paliwanag ng Big Man? Kasi ganito mga Airsoft. Ano yan? 70. Iyan yata yung charger. O bakit, no? Kasi ganito. Kung matatandaan nyo, sinabi ko kanina, meron tong memory. Okay? May memory to. Ito, ang battery natin is my memory and reader.
may memory and reader. Kaya hindi pwedeng masaid ng battery kasi madedelete yung nakaprogram na program dito sa memory niya. Okay? Ngayon, itong memory and reader makikipag-communicate sa memory and reader ng charger. Okay? Kaya kailangan wala munang voltahe to sa kanya siya ipapasok para to give way doon sa dalawa ng mag-memory and write, memory and write. Okay? Magsisynchronize muna yung dalawa, aalamin ni charger kung ilan yung natitirang voltahe ni battery at ibibigay ni battery kung ano yung kailangan niyang power para ma-full charge siya. Okay? Hindi pwedeng may voltahe na kagad to sa kanya to isasaksak. Bakit? Pag ito meron ng voltahe, hindi na sila magsisynchronize. Wala silang coordination kung ilan yung kailangan ng battery at kung ilan yung ipapasok ng charger. Okay? Kaya ang pinakamainam dyan, walang power, isaksak mo to, saka mo palang isasaksak to sa 220. Ayan. Yan yung proper way para yung battery mo tumagal at hindi masira. Pag ang ginawa mo is the other way around, ito, isaksak natin sa 220. Tapos ito, isasaksak natin. Hindi mo binigyan ng pagkakataon yung charger mo and battery mo to synchronize with each other. Ang ginawa mo, basta mo pinapasukan ng voltahe to which eventually may lead on to pagkasira. Okay? Kaya, ayun. Ayan yan, yung mga bagay na yan yung mga bagay na hindi alam din ng ibang seller. Yung mga bagay na yan, ay yan yung mga bagay na hindi ituturo sa inyo nung binilhan nyo. Kasi yung binilhan nyo, ang nag-e-entertain sa inyo ay mga tindero, mga tindera lang. Walang airsoft sa totoong buhay at hindi pa talaga totally nakakagamit ng airsoft sa totoong buhay. Okay? Kaya ito, ipinapaliwanag ko para hindi kayo basta-basta masisiraan, hindi kayo basta-basta maloloko. Tandaan nyo, ako mismo, si Bigman, nag-e-airsoft. Yung tindero at tindera na inabutan nyo dun sa ibang shop, walang airsoft sa totoong buhay. Okay? Yan. Kaya, ang pinaka-proper way para hindi kayo masiraan ng battery sa pag-charge, the charger, wag nyo munang isasaksak, i-plug ninyo ang battery, para mag-synchronize sila, vice versa. Ito, magbabato rito. Ito, aalamin niya, ibabato niya ron. Okay? Ngayon, nag-synchronize na sila. Then, saka mo palang ipa-plug sa 220. Charging. Okay? Yun. Okay. I just hope na natuto kayo, no? Wala kayong makikitang ganitong vlog dito lang sa Bigman, no? Dagdag trabaho sa akin itong mga ganitong vlog. Pero pilit kong itinatawid sa inyo para maunawaan ninyo, no? Pilit kong itinatawid sa inyo para makatulong sa inyo. Okay? Yun pala, ubos na mga lipoly ko, sira na lahat, sabi ni Red Ray. Ayun. Alam mo, masakit ang ulo, masakit sa ulo yan, ha? Ang isang magandang klaseng lipoly battery will cost you ito 2,000. Di ba? Isa sa mga leading brand dyan, Firefox. Isa sa mga leading brand is the Nanotech Turnigy. Di ba? Ang mamahal nitong battery na to. Tapos, 2-3 gamit, lolobo, masisira. Ang sakit sa ulo nun. Di ba? Pero kung gagamitin mo ng tama, i-charge mo ng tama, gagawin mo kung ano yung nararapat, 2 years ang lifespan ng bawat battery. Pero pag hindi mo ginamit ng tama, hindi ka nakinig kay Bigman, nakinig ka doon sa tindero, doon sa tindera na wala namang airsoft, na hindi pa nakakagamit ng airsoft,
patay na. Sira yung unit mo. No? Sira yung unit mo. Okay? Kaya ako mga airsoft, makinig kayo para matuto kayo. Makinig kayo para yung mag-ibayo yung kaalaman ninyo, no? Pag kasi hindi kayo nakinig, hindi kayo wala kayong guide, ang mangyayari is masisira yung unit ninyo, hindi ninyo mai-enjoy yung pag-airsoft ninyo. Okay? Ayan, katulad yan, sa buhay na saksi, Ray. Yun, ganun nangyari sa bat ko, lumobo. Oh, ayan, parang ganito siguro yung sinasabi mo. Ayan, di ba? Ayan, makikita mo, ayan, check nyo. Ayan, may hangin, di ba? Ayan, may hangin. Makikita nyo para siyang bloated, para na impacho, di ba? Yan. Yan, ganyan na nangyayari. Ibig sabihin yan, indikasyon yan na pasira na yung battery mo. Ngayon, pwede mo pa bang gamitin? Wag na. Kasi sumasabog to. Pag sumabog to, kaya kang putulan ng daliri. Okay? Sumasabog to. Matakot kayo rito. Yang lumobo na yan, hindi nyo pwedeng putukin yan. Baka kala nyo, pasingawin lang yung hangin. Hindi pwede. Pag yan, damirpak yan na nabutas, sasabog yan. Swerte mo pag hindi tumama yung asido sa mukha mo. Okay? Kaya pag ganyan ang battery nyo, proper way of disposal, i-discuss natin sa mga susunod na vlog. Pag ganyan ang battery nyo, huwag nyo nang ilalagay sa unit nyo, huwag nyo nang itatabi sa kwarto nyo. Marami nang nasunog dahil sa mga ganitong klaseng battery. Okay? Baka mas malaki mawala, masunugan kayo ng bahay, masunog yung mga gamit mo. Sayang, di ba? Pag ganito na yung battery nyo, tapon nyo na. May proper way of disposal tayo, which I will teach you on the next vlog. Pero pag ganito, ilayo nyo na sa inyo. Ayan, pati yan, katulad yan. Ayan, tingnan nyo. Lumobo siya, ayan. Di ba? Hindi na pwede talaga yan. Kaya mag-ingat kayo. No? Biruin nyo, simpleng battery. Simpleng battery ganito, kayang sunugin, kayang sirain yung gamit mo. Kayang sunugin yung kwarto mo, kayang sunugin yung bahay nyo. Kaya ingat kayo dyan, ha? Hindi pwede yan, no? Tapos, ayun, don't improvise battery. Look, tabi mga muna to. Ayun, don't improvise battery, ha? Kasi hindi talaga advisable yung mga improvise, yung mga battery na hindi talaga compatible sa unit. Okay. Sir, bukod po sa battery na ginagamit ni Sir Lucas, ano po ang battery ang pinakamatagal na ginagamit nyo? Ako, ang pinakamatindi at pinakamatagal na battery na ginagamit ko, hindi ako gumagamit ng LiPoly battery. Okay? Ang pinakagamit ko is a special type of battery. This is, kung tawagin, the Black Mamba. Okay? Itong battery na to is 3 pirasong 18650 na galing sa mga laptop. Okay? Ito ang ginagamit kong battery. Bali, 3 piraso to. Ayan, yung parang ginagamit dati sa vape. Pero hindi yun, mabilis malobat yun, Ito is a true rated 18650 battery. Ayan, makikita nyo, 1, 2, and 3. Yan. Ito. Yan. Kinonvert at saka inayos ng tropa. Okay, ayan, Yan. Napakatindi ng discharge rate nito. Kahit SP180 na spring, kaya niyang pigain. Okay? Let's check the bolts. Yan. For special type of user na lang rin to, no? Hindi pwedeng gamitin to ng mga beginner. Ayan, ito, just imagine na almost 1 year na tong hindi nagagamit. Pero look at the charge. $12.6 pa rin. Okay, Yan, Yan, diba? Yan, stable siya, 12.6, diba? 12.7, 12, yan. Siguro, pwede na natin pala i-charge, no? Kesa masira pa. Ito yung ginagamit namin battery. Kami mag-aama, yung special type. This is not a ordinary battery, mga ka-airsoft. Okay?
Yan, ngayon charging na yan, no? Buti, nagtanong si Alan Villaris, at least naalala ko na dapat ko na palang i-charge yung battery na ginagamit namin. Ito yung ginagamit ko doon sa unit ko na Lonex na rifle na 650 FPS. Itong battery na to, no? Itong battery na to. Okay? Kasi napakatindi ng discharge rate nitong unit na to. Okay? Yan ang gamit ko doon. Okay, tapos ayun, yun mga airsoft, sunod lang kayo sa mga payo. Meron pa bang tanong? So far, wala naman na yatang gustong magtanong. No? This is not a kwentuhan session, tanong ang portion, pero gusto ko pa rin sana nagtatanong kayo para, alam mo yun, para malaman ko kung may kulang or anong kailangan yung information, di ba? Pero kung wala na po kayong tanong, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan, yun po ang paglalaro ng airsoft. Siyempre, hatid po sa inyo ng inyong lingkod. Merong humabol. Pwede po sa RC yan, sir. Depende. Meron kasi, lalo na mga RC, meron mga ano yan may mga chips yan na nagre-required ng tama lang na voltahe. Sa paggamit ng hindi tamang battery, pwedeng masira, no? Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Pigman. Thank you po and have a blessed good night. Thank you po.